What if you and I had a dream school? Ano kaya yun? Would it have dinosaurs like experiments? Little things that become big. What if we could suddenly see invisible things? Would it have a giant heart or a big, big brain? Or flies into outer space? May sagot sa ating mga tanong, pero tuturuan din tayo magtanong. Okay lang din magkamali, so that we learn so much more. Sa dream school natin, learning is never boring. So it's an adventure. How do we do that? What do we do with the power of science, art and imagination? All the wonders you will find in the mind is school. Tara na! Join us as we explore Mind School, the coolest space for science and art ideas. Step into amazing portals with us, where extraordinary, weird, and mind-blowing connections Come to life! Hi, Manong G! Hi, Manong G! Hi, Manong G! Hi, Uy, Manong G! aba, lagi talaga kayong nasa oras Siyempre naman, Manong G. Ayaw namin maiwanan lalo nang sinabi mo, pupunta tayo sa museum. Sobrang excited na kami ni Simon. Tara na, guys! Hep, 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 hep! Oo nga pala, teka muna. Bago kasi kayo makapasok, may kailangan muna kayong saguting tanong. Ano po yun, Manong G? Simon, malusog ka ba? Ako po? Oo, ikaw. Well, okay naman po ako kumain. Kaya lang, lagi po akong puyat dahil sa online games. Ikaw, Kyra. Okay naman po yung timbang ko at magana po ako kumain. Kaso, medyo tinatamad po ako mag-ehersisyo. Kayo naman, Mikey at Mario. Ako po kakatapos ko lang ng blood test. Kasama sa trabaho ko at okay naman po ang resulta. Ako naman, Manong G, nag-e-exercise ako with friends. So, feeling ko naman healthy ako. Kayo naman dyan. Ano ang naiisip nyo kapag naririnig nyo ang salitang malusog? Malusog ang isang tao kapag lagi siyang nag-exercise. Ang kahulugan ng pagiging malusog ay una, may kaaya-ayang kapaligiran, pangalawa, may magandang pangangatawan, at pangatlo o higit sa lahat, ay may matatag na pag-iisip. Ang definisyon ng pagiging malusog ay ang pagkakaroon ng mataas at malakas na resistensya sa pangangatawan dulot ng pag-eehersisyo araw-araw at pagkain ng mga masustansyang pagkain. Para po sa akin, ang ibig sabihin ng pagiging malusog ay yung hindi nagkakasakit or yung malakas ang pangangatawan. What it means to be healthy is that you're capable of resisting diseases, viruses, and etc. You are physically fit, mentally healthy, and able to get through a day without worrying a thing about your well-being. Para sa akin, ang pagiging malusog ay may malakas na pangangatawan, hindi sakitin, at may malakas na resistensya. Sabi ko na nga ba akala nyo, kapag sinabing malusog, tungkol lang sa katawan nyo. Hindi po tungkol sa katawan yung malusog? Yan ang dahilan kung bakit dinala ko kayo dito sa Ginhawa Museum. Dito nyo makikita na ang kalusugan ay kaginhawaan at ang kalusugan na pisikal ay isa lamang sa 10 aspeto ng ginhawa. Oo nga no, nakakabit syempre ang kalusugan ng katawan natin sa kalagayan ng iba pang aspeto natin bilang tao. Oo nga, Mario, no? Kasi kung physical health lang ang layunin natin pag merong tamang diet, ehersisyo, at tulog, perpekto na buhay natin. Kaso, hindi lang yun ang gusto natin magawa sa buhay. Gusto ko pang malaman kung ano pa ang ibig sabihin ng malusog o maginhawa. Ako rin kasi pakiramdam ko, ang dami kong kailangan gawin bago sumaya.
So, kasama ba yan sa ginhawa? Ngayong natanong nyo na ang mga tamang tanong at handa na kayong sagutin ito, pwede na tayong pumasok sa Ginhawa Museum. Handa na ba kayo? Tara! Wow! Ang cool naman dito! Uy, para tayong nasa video games ah. Oo nga no, buksan na ba natin yung mga pinto? Oops, teka muna. Kailangan natin ng ekspertong gabay para mabuksan natin lahat ng pinto. Andito na yun siya maya-maya. Hey guys, Kuya Allen. Hi, Kuya Allen! Napakasaya makita kayo rito sa Ginhawa Museum. Kayo ang unang bisita rito. Ikot na tayo? Wow, mag-workout ata tayo. Itong aspeto ng ginhawa ay ang pisikal. Kalusugan siya hindi lang para sa ngayon, pero sa kinabukasan para maiwasan ang mga posibleng sakit sa pagtanda. Ah, yung pinag-usapan natin bago tayo makapasok sa Ginhawa Museum? Ah, oo. Kailangang alagaan ang pisikal na kalusugan natin sa tamang pagkain at ehersisyo. Pero, bakit po may kama? Kayo talaga mga teenagers. Akala nyo hindi kasama ang tamang tulog sa pisikal na kaginhawaan. Napaka-importante ng tulog sa level ng stress natin at sa ating concentration. Mga 7 hanggang 8 oras dapat tayo natutulog. Hoy Simon, tandaan mo yan ah. Dapat may sapat kang tulog, hindi yung magsa-cellphone ka lang buong gabi. Oo na, gusto mo dito pa ako matulog eh. Ano ba, Simon? Ang dami pa natin pintong papasukin, no? Sige ka, mayon ka rito. Hindi kompleto ang bisita mo dito sa Ginhawa Museum. Guys, may emotional door din. Tama yan, Mikey. Makikita nyo rito sa Ginhawa Museum na pwede tayong magpalipat-lipat ng kwarto. At dahil yan sa aspeto ng mga ginhawa na pinapakita ng mga pinto ay konektado sa isa't isa para buo ang ating kaginhawaan. Tama ka dyan, Manong G. Kaya dito sa emotional door, dapat alam mo mga iniisip mo at nararamdaman mo. Ah, para maayos ang kwartong ito, hindi tayo dapat masapawan na sobrang emosyon. Lalo-lalo na yung mga negatibong emosyon. Tama ka dyan, Mario. Oh, ano namang pinto po ito? Sige, Kyra. Puntahan natin. Nakakatuwa naman to. Alam nyo ba na ang universe ay 13.6 billion years old na? Sabi din dito, kaya kainin ng mga black hole ang mga planeta. Yan ang ibig sabihin ng intelektual na aspeto ng kaginhawaan. Kailangan mong palawakin ang mga kaalaman mo. Ang sarap talaga, no? Pag satisfy ang curiosity. Kaya naman, learning is really part of ginhawa. Tama, Mikey. Di ba ang saya pagkasama ka sa isang grupong natututo ng sabay-sabay? At kayo ring mga nanonood at natututo kasama namin. Uy, ano yun? Ah, may bagong pintong bumukas. Tara. Dumaan tayo sa pinto ng social. Bahagi ng ating kaginhawaan ang relasyon natin sa iba, sa pamilya, kaibigan at komunidad. Natural sa tao na makipag-ugnayan sa isa't isa. Tama, hindi kaya ng tao mag-isa. Tama, Kyra. Mahalaga sa kaginhawaan natin ang mga relasyon natin sa iba't ibang tao, lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Ano kaya to? Mario, yan naman ay ang spiritual door. Para sa aspeto ng ating kaginhawaan, itong pananalig, layunin sa buhay at kahulugan. Gusto ko tong pintong to.
Lalo-lalo na pag maraming hamon sa araw-araw. Kung naisip ko na may nakikinig sa akin, nagkakaroon ako ng pag-asa. Kasama din dyan kung may layunin ka. Pwedeng gusto mong makatulong sa edukasyon o sa pagprotekta ng kalikasan o kahit ano pang nagbibigay saysay sa buhay mo. Speaking of nature, di ba dapat maayos ang kapaligiran para sa kaginhawaan natin? Tama yung sinabi ni Simon. Kasi kung marumi at magulo at sira na ang kapaligiran, paano na ang life support system natin na nakakaapekto sa physical and emotional life natin? Kaya dito yan. Oh, pag nature ang inspiration, ang sarap talaga gumawa ng art tulad ng paintings. Pati pagsayaw at pagkanta. Nung nag-cheer dance kami sa Japan ng mga kagrupo ko, sobrang saya ko kasi ginagawa ko yung gusto ko at kasama mga kaibigan ko. Yan, Kyra, ibang aspeto naman ng ginhawa. Culture. Gustong-gusto ko talaga manood ng mga concerts. Kaso pag nawala yon, pakiramdam ko kulang na. Maraming mga ritual sa buhay nating mahalaga. Kahit nga yung pagpasa ng mga pamana mula sa mga ninuno natin, ritual yun at parte talaga ng kaginhawaan. So, napasok na ba natin lahat ng mga pinto sa Ginhawa Museum? Hindi pa, Mikey. May hula ba kayo sa mga natitirang pinto? Sa tingin ko, trabaho o propesyon. Kasi kailangan. May kakayahan tayong tulungan sa sarili natin at iba pang tao. Lalo-lalo na kung may mga responsibilidad tayo. Ay, tama ka dyan, Mario. Trabaho ay napakahalagang konsepto na pasok sa pinansyal na aspeto ng kaginhawaan. Kasi kailangan natin kumita para suportahan ang sarili at ang pamilya natin. Ang huling pinto ay human rights. Ito ang lagi niyong nadidinig na pinaglalaban ng mga tao. Kasi parte talaga siya ng kaginhawaan. Ano po yung human rights? Yan, Simon, yung karapatan natin bilang tao. Tulad ng malayang paghayag, makapag-aral, at makapagtrabaho. Ayan po yung nakikita ko sa mga balita na pinaglalaban ng mga tao. At hindi lang yan dito sa atin ha. Lahat ng karapatang pangtao ay para sa lahat ng tao sa buong mundo. Balik na tayo sa gitna para makita natin lahat ng pinto sa Ginhawa Museum. Physical, emotional, intellectual, social, spiritual, nature, cultural, financial at work, human rights. O, ngayong nakita at nabuksan nyo na lahat ng 10 pinto ng Ginhawa Museum, anong masasabi nyo? Na pag sinabi pong healthy, marami pa pong ibig sabihin. Hindi lang po yung pagkain. Pero alam mo, naisip ko rin, di ba sobrang swerte mo naman kung okay ka sa lahat ng pinto na to? Yan ang gusto natin, Mario. Pero, iba-iba naman talaga ang kalagayan ng iba't ibang aspeto ng ginhawa ng bawat tao. Alam nyo, iba-iba rin. Depende sa panahon ng buhay mo. Tama, Manong G. Ang mahalaga, alam mo yung mga aspeto para alam mo kung merong kulang o kailangang ibalanse. Totoo po yan. Kasi ngayon na nakita na namin lahat ng pinto, hindi ko na alam kung ano ang ginhawa pag wala ang mga aspeto na yan. Ang dami kong natutunan kung ano nga ba ang kalusugan. Higit sa lahat, ang dami kong natutunan sa sarili ko. Ako rin, Simon. Totoo yan, Simon at Kyra. Itong mga learning adventures natin ay tungkol sa mundo at higit sa lahat tungkol sa mga sarili natin. Kaya special talaga ang mga adventures dito. Gustong-gusto ko talaga yung mga adventures natin. Lagi tayo may nalalaman sa atin at sa mundo. Maraming salamat, Manong Gia, sa pagsama sa amin. At maraming salamat din po Kuya Allen sa pag-ikot sa amin. Walang anuman yun.
Palagi niyong tatandaan na ang mga pintong ito ay nariyan kung kailangan nyo. Lalo na kung stress kayo, pwede niyong balikan yung mga natutunan nyo rito. At ibahagi nyo rin sa mga kakilala nyo sa mga kaibigan at pamilya, para sila rin malusog at maginhawa ang pag-iisip. O kailangan ko nang mauna ha? Enjoy niyo yung huling parte ng tour. Bye! Bye, Kuya Allen! Hoy, tignan nyo. Stressed ka na ba? Parang laro. Maligayang pagdating sa... Stressed ka na ba? Ipapakita ng larong ito ang mga nangungunang mga bagay na kailangan nating malaman tungkol sa stress at mental health. Question number 1. Ang stress ba ay mabuti o masama? Oo, alam ko yung sagot dyan. Ang stress ay pwedeng mabuti o masama. Normal lang ang stress. Pero, pag sobra at nagtagal ito, masama sa kalusugan natin. Question number 2. Ilan ang mga basic emotion na meron tayo at ano-ano ang mga yun? Uy, alam ko to. Meron tayong 5 basic emotions na lagi nasa brain natin. So kailangan marunong tayong mag-manage sa kanila. Andyan si fear, disgust, anger, sadness, and joy. Question number 3. Paano makakayanan ang stress? Oh, alam ko ito. May mga napatunayang paraan upang makayanan ng stress na talagang nakakatulong katulad ng pagpansin sa nararamdaman natin at pag-iba ng pananaw para maiba ang pakiramdam at yung kilos natin. Question number 4. Lahat ba ng mga bagay para makayanan ang stress ay mabuti? Hindi. Merong SAD, sigarilyo, alak, at droga. Mga paraan para harapin ang stress na masama sa katawan at isip natin. Question number 5. Ano ang itsura ng isang teenage brain? Uy, alam ko to. Under construction pa ang teenage brain. Ang parte para sa emosyon ay buo na, pero yung para sa reasoning, nagde-develop pa. Question number 6. Kaya mo bang tulungan ang sarili mo makayanan ang stress? Oh, ako. Mas natutulungan ko ang sarili ko pag may gabay ng aking pamilya, kaibigan, at iba pa, para tama ang pag-develop ng utak ko laban sa stress. Question number 7. Anong klase ng komunikasyon ang kaya mong gamitin para iwasan ang SAD? Sigarilyo, alak, o droga? Alam ko to. Kapag ikaw ay pinilit na gumamit ng SAD, may asertibong klase ng komunikasyon na effective sa pagtanggi sa sigarilyo, alak o droga. Question number 8. Ano ang pwede mong gawin pag pinipilit kang gumamit ng SAD? Sigarilyo, alak, o droga? Ako po. Kapag napilit ka, pwede ka pa rin magpigil, maglibang, magpalipas ng oras, at magdesisyon sa tamang direksyon. Question number 9. Ano ang 10 aspeto ng ginhawa? Ako. Alam ko to. Maraming aspeto ang ginhawa. Andyan ng physical, emotional, intellectual, social, spiritual, nature, cultural, human rights, financial, and work.
Question number 10. Meron bang app na pwedeng tumulong sa atin sa pagsuri ng ating kalusugan? Uy guys, alam natin to. Ito yung Lusog Isip app. Isa siyang app na na-design para sa kultura natin mga Pilipino mismo. Tama lahat ng sagot nyo! Napakagaling at naaalala nyo ang mga paraan upang makayanan ang stress sa inyong buhay. At dahil dyan, kayo ay mga opisyal na Stress Busters! Maligayang pagbati sa inyo! Napakasaya talaga nun. At wow, may mga badges pa kami parang sa online games. Makakatulong talaga ito sa buhay natin at sa pang-araw-araw. O kayo dyan, sana naliwanagan rin kayo tungkol sa stress at kung paano natin imamanage ito. Sana marami kayo natutunan, lalo-lalo na kayo mga teenagers kagaya nila Kyra at Simon. Nagulat talaga ako na natural lang pala ang stress at hindi siya parating masama. At may mga paraan para harapin ang stress. Dati kapag stressed ako, akala ko kailangan ko lang magbabad sa mga palabas hanggang sa mawala o maging okay ako. Para sa akin, malinaw talaga. No to SAD, no to sigarilyo, no to alak, at no to droga. Sa taekwondo, at syempre mga adventures tulad nito, dito ko hilalaan ang focus at energy ko. O parang ganito. Oo, marami tayong natutunan tungkol sa pagbalanse ng emosyon natin. Maraming salamat Kyra at Simon. Lagi kayong welcome dito sa Mind School. Parati kaming masaya rito, Kuya Mario. Excited na po kami sa susunod. Sama kayo ulit next time dito sa Mind School for our surprise adventures. We're learning leads to a better normal.